Ayun guys, sasagot na naman po tayo ng mga katanungan about po sa anxiety disorder. Feeling ko po dahil sa acid kaya ako nagkaka-anxiety. Pwede po yun kasi kung mataas talaga yung acid mo, doon kasi yung part ng anxiety at yung mga sintomas na nagre-react sa katawan mo. Maaari po yun na dahil po sa acid. Karamihan naman kasi pag mataas ang acid, maraming nararamdaman, may anxiety. Kasi kadalasan na nagiging result ng doktor is mataas lang ang acid. Kaya nire-resetahan ng mga omeprazole, pantrazole, kung ano-anong mga para sa acid. Ayun po. Pwede po. Kuya James, kasama din po ba sa anxiety yung parang may gumuguhit or humahagod ng mabilis sa left side ng dibdib? Yes po, kasama po yan. Kasi yan po ay gawa ng acid. Pag mataas pa yung acid mo, tapos pag may anxiety ka, yun ay kasama talaga sa sintomas niya. Yung biglang sumasakit, biglang gumuguhit dito, kumukurit, minsan nagugulat ka, aray ko, naparay ka, ganyan. Ako, danas ko po yan dati. Kasama po yan sa anxiety dahil sa acid po yan. Mataas yung acid niya. Kuya, na-misdiagnose ako siguro ng doktor kasi may anxiety ako. Binigyan ako ng losartan. May anxiety losartan yung niresita sa inyo. Ibig sabihin siguro po, nung dinala kayo sa ospital, tumaas yung BP, ayun po, binigyan kayo ng losartan. Maintenance po yun, akala nila high blood. Eh diba sabi ko naman po sa inyo, normal po na tumaas yung BP kasi natatakot kayo, kinakabahan, at saka nag-aalala. Yun po, kaya tumataas yung BP. Kasama talaga na tumataas yung BP pag may anxiety ka. Hindi pa rin nawawala kahit 4 years na akong umiinom ng antidepressant, tapos hypnotic na meds. Pabalik-balik pa rin, nakakapagod na. Sabi ko nga po, ganito ang gawin nyo. Pag nag-take kayo ng gamot, samahan nyo po ng lakas ng loob. Tulungan nyo po sarili nyo para mabilis po kayo makarecover, gumaling kayo. Ako nga, hindi na gamot, gumaling. Ayan pa kaya, may sinusuportahan nyo ng gamot, hindi pa rin po kayo gumaling. Kaya po, tulungan ng sarili para mabilis po gumaling. Kuya James, magtatanong lang po ako. Ang nervyos ba ay nabilong ba ito sa anxiety? Salamat po. Yes po, magkamag-anak po yan. Ang pagkakalam ko dyan, parang ano po yan. Sa English, anxiety. Sa Tagalog, nervyos. Kasi laging sinasabi yan sa amin dati nung sa probinsya ko, ay nervyos, ganun naririnig ko na po dati yan. Yun ang pagkakaintindi ko, pero parang palagay ko iisa lang po yan. Kuya James, normal po ba sa may anxiety ang minsan sumasakit ang dibdib sa bandang kanan, tagos sa likod, pero kung hindi mo siya iniisip, hindi naman sumasakit? Yes po, di ba kung napapanood nyo po yung mga nauna kong video, yung madalas po ako nagpapa-x-ray, nagpapa-ECG dahil nga po sumasakit yung dibdib ko hanggang likod, pero ang result is normal. Yan po is dala talaga ng anxiety disorder mo, lalo na yung hilo, kagaya niyan. Kasama po yan. Akala ko sabi mo sa amin walang gamot ang anxiety, bakit ma-take ng gamot? Tapos alam ng doktor pala kung kailan mawawala ang anxiety. Sa sapat ng panahon, may gamot pala ang anxiety. Sabihin mo na, boss. Ganito nga po yan. Kung gusto nyo po ng gamutan, pumunta po kayo sa psychiatric doctor. Sila po ang may gamot niyan. Pero maraming nagtitake ng gamot na hindi naman po gumagaling. Depende po yata sa kanila. Diba? Yun po ang sagot natin doon. Kung sa gamot, may gamot po yan. May iriresita pa sa inyo yung doktor ng mga antidepressant. Yun po. Pero ako, hindi po ako naggamot. Yun po ang totoo. Nung nagka-anxiety ka sir, takot ba kayo sa usok? Hindi naman, depende po yan sa usok. Usok kung sa sunog, yun matatakot ako. Nakakabahan ako nun kasi dito sa lugar namin, madalas po nagkakasunog. Sa usok, hindi po. Sa init ng araw, pwede dati pa po yun. Nung anxiety ko, una pa lang. Grabe yun. Uy ba sir, ito magaling. Siguro malala anxiety na ito. Pakitaan mo muna ako ng PRC license bago ka magbigay ng tip. Ganito po kasi kung napanood mo yung mga nauna kong video, pinapaliwanag ko doon na ang aking sinishare at ang aking ginagawa ng video is experience ko po yan. Yan po yung mga nangyayari sa akin dati. Diba? Kung may mga tip man po ako, yun po yung mga ginagawa kong pamamaraan kung paano pa ako gumaling. Hindi ko na po kailangan ng PRC kasi ako, high school graduate lang po ako. Yun po, hindi ko po kailangan ng PRC para magbigay ng tips sa iyo. Lalo na sa iyo. Hindi ka kasi nakakaintindi dahil kami lang may mga anxiety ang nakaka-relate nito. God bless na lang po sa inyo. Kuya, sa akin talaga napapahirap po. Sa akin, hindi ako makatulog sa gabi kahit ano gawin ko. Siguro bago pa po yung anxiety nyo kasi ganun din po ako dati nung una. Pero nung huli, napag-aralan ko na ulit-ulit na lang ganun. Ba't nakuha ko naman yung tamang tulog? Minsan nga, maaga pa lang tulog na ako. Alas 9:30, ganyan, tulog na ako. Sa una po, mahirapan talaga kayo kasi alam nyo kung bakit. Puro kasi takot yung laman ng utak ninyo. Matutulog ka na nga lang, isipin mo pa kung magigising pa ba ako. Bukas, ano na naman kayo mangyayari sa akin. Iniisip mo na yung mga mangyayari bukas. Pinapangunahan na ng isipan mo. Kaya ganun po yan, kaya hindi kayo makatulog. Ang isipin nyo, kailangan makatulog kayo. Mga pamamaraan pa ako dyan sa YouTube ng mga video ko. Pwede nyo po sundin. God bless. Sir, mabuti na lang si
anxiety, hindi nag-a-atake kapag nag-drive. Nung una po nag-a-atake sa akin yun, pero ngayon hindi na. Kasi focus na ako sa pagmamaneho. Hindi naman ako focus sa mga sintomas ko Sa pagdadrive po, dati nararamdaman ko yung uma-atake siya. Nung una pa po yun, 2000, 2021, 2020 po, ganun po. Humina rin po ba, boss, katawan nyo noon? Yes po, ramdam ko yung kainan, ang kala mo yung nangangawit, yung kasi parang tinatamad ka gawa ng isip mo. Halimbawa, pag sinusumpong ka, parang ayaw mong lumabas, ayaw mong magtrabaho. Yun po, kaya nangihina ang katawan natin. Kala mo pagod na pagod, lalo na pag galing ka sa panic attack. Ay, grabe, naranasan ko dati. Pagkatapos nun, pinapawisan ka, pagod na pagod. Akala mo, binugbog ka nabugbog ka sa basketball, mga ganun. Kuya James, kasama sa sintomas yung wala ka na gana sa lahat ng nahihiligan mo dati. Kasi ako, mahilig ako pumunta sa dagat dati, ngayon natatakot na ako. Yes po naman, kasi nga, kaya nga po nawawalan kayo ng gana kasi ang iniisip nyo, puro sintomas ng anxiety, yun ang nagiging maisip nyo, yun ang laging laman ng utak ninyo, kaya ganun po yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, habaan ng pasensya kung may mga nararamdaman, gawin po ang dapat ninyong gawin. Huwag kayong magpapa-apekto sa mga sintomas ng anxiety. Yun po ang tamang tip. Hindi na po. Ang para sa GERD kasi ang pinakamaganda niyong gawin para hindi kayo susumpungin Try nyo po magmalunggay juice. May mga video po ako dyan kung paano po ginawa. Sa YouTube mayroon din po yung about sa malunggay juice. Dahon po yun. Himayin nyo po at saka i-blender nyo. Ganun po yung gagawin niyo para hindi na po kayo susumpungin ng GERD. Ako hindi na ako sinusumpong ng GERD. Normal po yun sa may anxiety disorder. Ibig sabihin ng nararamdaman nyo, disorder na po yan. Parang yan Sa akin, halos 2 taon din nawala. Sa inyo, iwan ko lang kung gaano katagal to. Pero ang gagawin nyo dyan, huwag talaga magpapapikto sa hilo-hilo na yan. Gawin nyo anong gusto nyo, ganun lang po yun. Sa akin, natanggal lang din yung bigla. Ako, nagbabasketball ako. Binabasketball ko dati kahit sobrang hilo. Yun, nawala po yun. Kailangan talaga siguro exercise, pahinga, kailangan matulog ng maayos. Yun po ang sikreto dun. Ganun po kasi ginagawa ko. Yes po, may anxiety ka, di ba? Ang nararamdaman nyo lagi, takot, kung anong maaring mangyari sa inyo, mga ganun, di ba? Kaya kinakabahan, tumataas ang BP. Tapos, nagpapalpitate, normal po. Kasi pag kinakabahan ka, magpapalpitate talaga yung dibdib nyo. Yan po yun. Kasama talaga yun sa sintomas ng anxiety disorder.